Sa mga nagdaang kabanata ay nadagdagan na naman ang servant ni Xiao Chen na si Luan Ping. Bahagya namang nag-alala si Black kay Xiao Chen dahil sa pinsalang natanggap niya kaya naman sa kanyang malalim na pag-iisip ay bigla siyang tinapik ni Black. Alam ni Xiao Chen kung anong ibig sabihin ni Black kaya naman agad niyang sinabi na huwag itong mag-alala dahil maliit lamang itong sugat. Bumalik naman si Xiao Chen sa kanyang mga iniisip na sabi pa nga niya na kung ito ay ang makalangit na mga parusa ng tatlong itaas na kaharian sa kanila ay namatay na ako, hindi pa rin sapat ang ikatlong antas ng sinaunang paraan ng quenching. Kailangan kong humanap ng paraan para makarating sa ika-4 na antas sa lalong madaling panahon. Habang si Black naman ay pinagmamasdan siyang nag-aalala. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay napapaisip si Black na kung dapat niya bang sabihin kay Xiao Chen na tumaas na naman ang kapangyarihan niya. Habang pinagmamasdan ni Black si Xiao Chen ay nakikita niya ang asul na enerhiya na nakapalibot sa buong katawan ni Xiao Chen. Dagdag pa niya sa kanyang iniisip na o di kaya maghintay ako hanggang sa lumakas siya dahil kung malalaman niya ito ngayon ay magiging hindi mahuhulaan. Kung tutuusin mula sa kanyang kapangyarihan ngayon, mahirap para sa kanya na protektahan ang kanyang sarili. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras na pahinga nila Xiao Chen, ay sinabi na niya na umalis na sila, agad namang sinabi ni Luan Ping na dapat nating marating ang domain ng Qingzhou ng mas maaga. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Xiao Chen patungo sa Qingzhou domain. Maya-maya pa ay hindi mapakali si Luan Ping dahil may gusto itong sabihin kay Xiao Chen. Nang makahanap ng pagkakataon ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na master tungkol sa research ko. Inunahan naman siya ni Xiao Chen na huwag magmamadali, ang iyong pananaliksik ay lubos na mahalaga, kailangan nating pumili sa bawat araw. Habang naglalakad ay bahagya namang sumagi sa isip ni Old Joe, na baka nasugatan si master talagang kailangan kung ipagtanggol siya sa abot ng aking makakaya. Dagdag pa niya na ano ba talaga ang kapangyarihan niya. Isang tao sa peak ng Xinwu ngunit maaaring humarap laban sa parusa ng langit sa kaharian ng Xinwu. Laging may mas malaking isda, ang kailangan lang niyang gawin ay ibigay ang lahat sapat na yan. Bahagya namang inilipat ang eksena sa sekta ng Iron Blood. At dito nga ay bumalik na ang isang hangal na tumakbo kanina at nagsumbong sa mga nangyari. Sinabi naman ng Young Master na sinasabi mo na ang bawat isang tao sa iyong grupo at ang mga taong dinala mo ay pinatay lahat. Natatakot namang nagpaliwanag ang hangal na alagad na hindi ko kasalanan ito. Lumapit naman ang Young Master sa kanya at sabay na sinabi nito na tumayo ka hindi mo ito kasalanan. Subalit bago pa man siya nakapagsalita ay agad siyang binigyan ng isang sampal. Nasabi pa nga ng Young Master na pero kasalanan ko. Dahil hinayaan ko ang basura na humarap sa isang mahalagang trabaho. At walang ano-ano ay inatake niya ang kanyang alagad dahilan upang bawian ito ng buhay. Dagdag pa ng Young Master na bakit lahat kayo ay mga walang kwenta. Hindi niyo man lang makumplito ang isang simpleng trabaho at isa itong malaking kahihiyan sa akin. Gusto nilang pumunta at pagmasdan ang rango ng Dragon Phoenix. Mukhang kailangan ko munang harapin sila sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa ay dumating na ang dalawang servant ng Young Master at sabay na sinabi ng mga ito na Young Master bigyan mo kami ng ipapatrabaho. Sinabi naman ng Young Master na itapon ang basurang ito sa labas at hayaang kainin siya ng isda. Pagkatapos nito, dalhan mo ako ng impormasyon sa lahat ng sangkot sa patayan ng aking mga taong sekta ng dugong bakal. Mabilis naman na kumilos ang dalawang servant sa utos ng kanilang Young Master. Kung gaano karumi talaga ang ayaw kong pumatay ng tao, kapag may mga basura na nakakainis sa akin na naging dahilan para kumilos pa ako. Maya-maya pa ay naglabas ng matinding aura ang Young Master sa kanyang pagkasabik na makaharap ang mga malakas sa kaharian ng Xinwu. Maya-maya pa ay lumabas na nga ng tuluyan ang kanyang seal technique at makikitang hindi basta-basta ang aurang dumadaloy dito. Nasabi pa nga niya na lubos na nagdududa na kahit sino sa Xinwu realm ay makakaabot sa aking antas ng cultivation, sapat na ang aking kapangyarihan upang kunin ang pinakamataas na ranggo sa buong kaharian. Sa sandaling mauna ako sa ranggo ng Dragon Phoenix, ito ang magiging unang hakbang ko para masakop ang buong kaharian ng Xinwu. Bahagya namang inilipat ang eksena na kung saan patuloy na naglalakbay sina Xiao Chen. At makikitang nakasabay nila ang mga binatang nilalang na gustong makilahok sa Phoenix Dragon Rankings. Nasabi pa nga ni Xiao Chen kay Old Joe na sa sandaling mauna ako sa ranggo ng Dragon Phoenix,
ito ang magiging unang hakbang ko para masakop ang buong kaharian ng Xinwu. Naagad naman na sinang-ayunan ni Old Joe ang sinabi ng kanyang master. Nasabi din ni Old Joe na mukhang ang bawat isang kabataan sa kaharian ng Xinwu ay nagtipon-tipon dito, kaya lang ang ilan sa kanilang cultivation ay napakababa, sobrang napakababa. Sinabi naman ni Xiao Chen na tama iyan, sa grupong ito ng mga tao, ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay kailangang ikalawang antas, karamihan sila ay mga regular na mandirigma, bihirang makahanap ng isang tao sa ngayon sa mga antas ng cultivation. Dagdag pa ni Old Joe na ang bilang ng mga kabataan sa kaharian ng Xinwu na maaaring maabot ang Xinwu Peak ay mas mababa sa 30. Karamihan sa kanila ay mula sa mayamang pamilya na pumunta sa kabundukan para mag-ehersisyo. Sa ngayon, ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga regular na mandirigma o mga cultivator ng napakababang antas. Gusto nilang pumunta muna sa Qingzhou Domain para masubukan nila ang kanilang lakas laban sa ibang tao. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na wala man lang malakas na tao, matandang Joe magmadali na tayo, may Kaimi din tayo dito kaya dapat madali lang makalusot sa mga taong ito nang hindi nagkakagulo. Nang marinig ni Kaimi ang kanyang pangalan na binanggit ni Xiao Chen ay makikitang namula agad ito ng gusto kaya naman napalingon dito si Xiao Chen. Napabuntong hininga na lang si Old Joe sa ugali ni Kaimi. Maya-maya pa ay napalingon siya sa mga binatang hindi mapigilan ang sarili na maakit sa kagandahan ni Kaimi. Halos mabaliw na ang mga binatang hangal sa abilidad ni Kaimi na kayang mangakit ng mga nilalang. Natatawa na lang si Kaimi sa mga binatang hindi mapigilan ang sarili. Napansin naman ito ni Luanping ang ginagamit na abilidad ni Kaimi at nasabi na lang niya na pang-aakit pala. Malakas na kapangyarihan yan. Maya-maya pa matapos trebawin ni Kaimi ang mga binata ay sinabi na ni Xiao Chen na magpatuloy na sila. At makalipas din ang ilang sandaling paglalakbay ay nakarating na sila sa Qingyan City. Nasabi pa nga ni Old Joe na ito ang lungsod ng Qingyan, ang lugar na ito ay ang pasukan sa domain ng Qingzhou. Dagdag pa niya na sa loob ng ilang araw, dapat na tayong pumunta sa pinakamalaking lungsod sa domain ng Qingzhou, ang lungsod ng Qingzhou. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen sa kanila na pumasok tayo sa lungsod. Nagpatuloy na naglalakad sila Xiao Chen sa lungsod ng Qingyan na kung saan makikitang marami ang tao dito at iba't ibang mga paninda. Kaya naman lumapit si Kaimi at nakiusap kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na Master, gusto kong tuklasin ang lungsod ng kaunti. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na tingnan mo lang ang paligid mo. Napansin pala ni Xiao Chen ang mga tao sa lungsod na kanina pa naglalaway sa angking ganda ni Kaimi. Sinabi naman ni Kaimi sa kanyang master na habang nagpapakyut na pero matagal-tagal na rin simula nung huling beses akong nakalibot sa palengke. Sa pakiusap ni Kaimi ay pumayag na din si Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na sige. Nakikita ko ang ibig mong sabihin, pero hanggang 3 PM ka lang makakapaglibot. Sa pagpayag ni ng kanyang master ay agad siyang nagpasalamat. Bahagya namang nakiusap si Black na agad namang napansin ni Xiao Chen, nasabi pa nga ni Xiao Chen na ano. Gusto mo rin bang pumunta? Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na kung ganun ay sumama ka sa kanya. Old Joe, hahanap tayo ng makakain at ipahinga ng kaunti ang ating mga binti. Sinabi naman ni Kaimi na umalis na tayo munting Black. Tuwang-tuwa naman si Black at makikitang namumula pa ang mukha nito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga sila Xiao Chen sa isang kainan. Agad naman silang sinalubong na mahal na mga bisita, ano ang gusto niyong kainin? Sinabi naman ni Old Joe na napakaraming tao dito, maghanda ka ng mas tahimik na lugar para sa amin. Sinabi naman ng worker na pinapahirapan mo ako, napakaraming tao dito ngayon kaya mahirap maghanap ng tahimik at kalmadong lugar. Itinuro naman ni Old Joe na hindi ba ang lugar na iyon ay lugar na walang tao. Ipinaliwanag naman ng worker na malamang na hindi mo alam ito, ngunit ang lugar na iyon ay nakareserba na. Nagsalita naman si Xiao Chen na huwag nang alalahanin ito, pwede naman tayong umupo sa labas. Sinabi naman ni Old Joe sa worker na masarap na pagkain at masarap na alak, dalhin mo sa amin ang lahat ng iyong mga sikat na pagkain. Nakangiti namang sinabi ng worker na sige, maupo ka muna. Maya-maya pa habang nakaupong nag-aantay sila Xiao Chen ng kanilang order ay may isang binata na lumapit sa kanila. At sabay na sinabi nito na kapatid, inoobserbahan mo rin ba ang Dragon Phoenix Rankings? Sumagot naman si Xiao Chen na tama ang sinabi mo.
Kung ganun ay napakaswerte mo, sobrang swerte mo, alam mo ba kung sino ako? Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na hindi. Ipinaliwanag naman ng binata na ang aklat na ito ay naglalaman ng lahat ng mga estilo ng martial arts na ginamit sa pagraranggo ng Dragon Phoenix. Sa loob nito ay naglalaman din ng malalakas na pamamaraan, ito ay ibinebenta sa halagang 10 ginto. Sa mga sinabi ng binata ay bahagyang napaisip silang tatlo dito. Dahil sa hindi sumagot si Xiao Chen ay nagsalita naman ang binata na hindi ka naniniwala sa akin. Agad naman na sumagot si Xiao Chen na hindi. Sinabi naman ng binata kay Xiao Chen na ikaw, hindi ba ganoon katanda? Paano kung ipapakita ko sa iyo ang isang random na pahina sa aklat at pagkatapos ay maaari kang magpasya kung maniniwala ka sa akin o hindi? Ang swerte mo talaga, ang pahinang ito ay tungkol sa walang awan na young master ng sekta ng dugong bakal, si Te Chuaxen. Naging interesado naman si Xiao Chen sa ipinakita ng binata. Pinagmasdan ni Xiao Chen ang pahina at nakita niya dito ang young master ng Iron Blood Sect. Kaya naman bahagya siyang nagduda dito at tinanong niya na kung sayo ba ang librong ito. Sinabi naman ni Old Joe na totoo lahat yun, kaya lang sikat na si Tai Chuangxen kaya ang rank na yan ang inaasahan sa kanya. Sinabi naman ni Luan Ping na ngunit ito ay 7th place lamang. Maya-maya pa ay sinabi na ng binata na kaya 10 ginto para sa librong ito ay hindi ganoon kamahal, tama. Sa kulit ng binata ay sinabi na ni Xiao Chen kay Old Joe na kung ganun ay bayaran muna ito, Old Joe. Agad naman na ibinigay ni Old Joe ang 10 ginto sa binata. Matapos matanggap ng binata ang 10 ginto ay sinabi niya na narito na ang iyong libro. Aalis na ako ngayon. Nang matapos niyang ibigay ang libro ay agad na itong umalis. Kinuha naman ni Old Joe ang libro upang suriin ito. Nang makita ni Old Joe ang libro ay bahagya itong naubo sa kanyang nakikita. Kaya naman tinanong siya ni Luan Ping na kung ayos lamang ba ito. Bahagya namang ipinakita ni Old Joe ang nakita niyang pahina kay Luan Ping. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Old Joe na kung anong ginagawa nito. Nang makita ni Xiao Chen ang pahina ay nagulat si Xiao Chen dito at pinagpawisan. Sa kadahilanang siya ang nasa pahina at talaga namang kumpleto at detalyado ito sa katauhan ni Xiao Chen. Subalit kulang ito dahil wala silang alam na kung sino ang Xiao Chen ngayon. Maliban dito ay may nakita pa siyang isa na halos kapariho lang ang inilagay na detalya. Ang pagkakaiba nga lang ay ang kasuotan nito, pinagmasdan nilang tatlo ang pahina at wala na lang silang masabi dito. Subalit napapaisip si Old Joe na sabi pa nga niya na gaano katagal ang impormasyong ito sa aklat na ito. Na kahit si Luan Ping ay napaisip din na sinasabi na ang master ay nasa unang realm, kahit matalo mo kami, hindi kami makapaniwala na si Duan Siliang, paano kaya ito posible? Nasabi na lang ni Xiao Chen na hindi naman masama ang balitang ito. Nasa isip-isip pa nga niya na ang nakalagay ay ang master ko ay sobrang malakas kaya huwag magtangkang patayin ito, dagdag pa niya na totoo naman ngunit bakit. Matapos siya sa kanyang malalim na mga iniisip ay agad niyang ipinag-utos kay Old Joe na alamin ang lahat dito, pagdating ng panahon, aasa kami sa iyo. Agad naman na sumang-ayon dito si Old Joe. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang order nilang pagkain. Kaya naman ang mailagay na ito sa kanila ay sinabi na ni Xiao Chen na kumain na tayo. Sa kabilang banda naman sa palengke ng lungsod, ay makikitang sarap na sarap si Kaimei sa kanyang kinakain samantalang si Black naman ay ginawang tagabitbit ng mga nabili niya. Bahagyang ibinalik ang eksena kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang pagkain ay hindi na masama. Na agad namang sinang-ayunan ito ni Old Joe nang may mga ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang manager at sabay na sinabi nito ng mga bisita, "Ako ang amo ng lugar na ito, kilala rin ako bilang manager, tawagin niyo na lang akong old man." Malamang lahat kayo ay pumunta para obserbahan ang Dragon Phoenix Rankings, tama ba? Mabuti, napunta ka sa tamang restaurant. Dagdag pa niya na sa restaurant na ito, mayroon kaming pinakamainit na balita tungkol sa kompetisyon na ginanap sa Qingyanman, gusto niyo bang marinig ang tungkol dito? Sumigaw naman ang mga nilalang na gusto nila itong marinig. Dahil sa sumang-ayon ng mga nilalang nasa loob ay sinabi na ng manager na kung ganun ay sasabihin ko sa inyo ang mga balita. Sinabi naman ni Xiao Chen na masyado nang maingay ang lugar na ito kaya't umalis na tayo. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Old Joe at ni Luan Ping ang sinabi ni Xiao Chen.
Subalit napansin naman sila ng manager na may 3 taong aalis. Sa isip-isip pa nga niya na habang natatawa na ang mga taong ito ay tiyak na hindi nagpakita ng galang para sa akin. Nang makalabas sila ay sinabi ni Xiao Chen na malapit nang sumapit ang gabi, dapat din nating tingnan ang paligid, at hanapin sila Black sa proseso. Sinabi naman ni Old Joe na Master, hahanap muna ako ng matutuluyan natin. Na kahit si Luan Ping ay ganun din ang sinabi, sinang-ayunan naman ito ni Xiao Chen na kung ganun ayos lang ito at mauna na kayong dalawa na umalis. Maya-maya pa ay nag-iisang naglalakad si Xiao Chen sa pangunahing daan ng lungsod ng Qingyan. Ilang sandali pa sa kanyang paglalakad ay may isang bagay na nakapukaw sa kanya ng pansin na sabi pa nga niya na nagbebenta pala sila ng mataas na ranggo na armas dito. Kaya naman pumasok siya dito at nang makapasok siya ay agad siyang sinalubong ng sales lady na maligayang pagdating, kagalang-galang na panauhin. Sinabi naman ni Xiao Chen na wala sa labas, tapos malamang nasa loob ito. Kaya naman tinanong ni Xiao Chen ang sales lady na kung nasaan ang boss nito. Maya-maya pa ay lumabas na ang may-ari ng shop at sabay na sinabi nito kay Xiao Chen na kung anong klaseng produkto ang hinahanap mo. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa iyong tindahan, mayroon ka bang may mataas na kalidad ng armas? Sinabi naman ng babae na nagbibiro ka ba, paano tayo magkakaroon ng mga hindi mabibiling armas sa ating tindahan, ngunit may ilang mga matataas ang kalidad na armas sa basement. Sa isip-isip pa nga niya na makikita sa body language niya na hindi siya nagsisinungaling. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi tugma sa panlasa ko ang mga produkto dito, dalhin mo ako sa basement. Agad naman na sinabi ng babae na kagalang-galang na panauhin, ikaw ay may mabuting panlasa, pakiusap, sundan mo ako. Agad na binuksan ng babae ang pintuan ng basement. At dahan-dahan na silang pumasok ng sabay sa loob. Samantala sa hindi inaasahan ay nandito rin pala ang isa niyang servant na si Jiang Chuan. Balik tayo kay Xiao Chen, sinabi naman ng babae na kagalang-galang na panauhin, lahat ng aming pinakamahusay na mga produkto ay nasa labas. At bahagyang inilipat ang eksena na kung saan nandito ang servant ni Xiao Chen. Kinuha ni Jiang Chuan ang espada upang tignan ito. Nang makuha niya ito ay agad niya itong sinuri kung maganda ba ito. Subalit sa kanyang pananaliksik ay hinawakan siya ni Xiao Chen at sabay na sinabi niya na isang matandang kaibigan. Bahagya namang nena si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na sinong bastardo ang nagdedesisyon na abalahin ako habang sinusuri ko ang sandata na ito. Nang makita niyang si Xiao Chen ito ay agad itong nag-iba ang ekspresyon na sabi pa nga niya na Big Brother habang pinipigilan naman siya ni Xiao Chen. Nang makita ito ng babae ay nasabi na lamang niya na hindi ko inasahan na kapatid niya si Sir Jiang Chuan, at sino itong binatang ito. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Jiang Chuan na hindi ka naghihintay sa Qingzhou Domain. Anong ginagawa mo dito? Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ipinaliwanag naman ni Jiang Chuan na ang boring naman kasi dito, kaya ayon na mamasyal ako, at sa tamang panahon para makita kung anong uri ng mga tao ang kalahok sa ranggo ng Dragon at Phoenix. Dagdag pa niya na Big Boss, pupunta ka rin ba dito para sumali sa Dragon at Phoenix ranking? Bakit hindi mo ako pinaalam tungkol dito? Big Boss, ang galing ng espadang ito. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na yan ay basura lamang. Bagay namang napapaisip si Xiao Chen na nasaan ang kayamanan sa antas ng lupa. Makikitang pinagmamasdan ng babae ang kanyang mahalagang bagay na kung tawagin ay Jade Token. Napansin naman ito ni Xiao Chen ang bagay na nasa babae. Kaya naman nasabi na lang niya na natagpuan ko na itong ganitong uri ng kayamanan ay karaniwang sumusunod sa kanyang Panginoon at kumikilos tulad ng alahas, ngunit ramdam ko ang kaunting kakayahan nito, tiyak na itinatago nito ang kanyang lakas. Bahagya namang nagtataka ang babae dahil pinagmamasdan siya ni Xiao Chen. Kaya medyo naging madumi ang iniisip nito, kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na, "Young Master, bakit ganyan ang tingin mo sa akin?" Lumapit naman si Jiang Chuan at sabay na ibinulong niya kay Xiao Chen na, "Big Boss, hindi ko alam kung ano talaga ang kakaiba mong panlasa pagdating sa babae." Sa mga sinabi ni Jiang Chuan ay bahagyang nena si Xiao Chen. Kaya naman binigyan niya ito ng isang Caltech at pinatahimik siya.
Nagkaroon ng bukol ang hangal na si Jiang Chuan sa kanyang maduming utak. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa babae na gusto ko ang jade na nasa iyo. Nagulat naman ang babae kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na kung anong ibig mong sabihin. Lumapit naman si Xiao Chen at inulit niya ang kanyang sinabi na gusto ko yung jade na nakasabit sa bewang mo. Sinabi naman ng babae na ito na lang ang naiwan ng yumao kong ina. Hindi ko kayang ibenta sa iyo. Habang pinagmamasdan ni Jiang Chuan sina Xiao Chen ay sa isip-isip pa niya na hindi nakakapagtaka isa siyang big boss, na nagpapanggap na binibili niya ang jade, pero sa totoo lang gusto lang niyang mag-iwan sa kanya ng isang hindi malilimutang alaala. Dagdag pa niya na gusto ko lang yang jade mo, pero wala talaga akong interes sa iyo. Sa pangwakas na pangungusap na iyon, pinahihintulutan dito na maramdaman na iba siya sa sinumang tao, siya ay hindi makatwiran ngunit tiyak na mayroon siyang sariling alindog. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay bigla itong nagsalita at sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na kahanga-hanga ka talaga big boss. Sa mga sinabi ng hangal niyang servant ay bahagyang nainis na naman si Xiao Chen. Nasa isip-isip pa nga niya na ngayon sigurado ako, may sakit sa pag-iisip ang bastardo na ito. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo. Proxy, shoutout sa Orticio family. Reggae Lasoy, Kenneth Santalices, Noel Dejek, Eduardo Cruz. Shoutout sa mga kapatid mo sa Hermosa Bataan. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring pa-like na lang po.